Paalis na kami, pero magliligpit na lang ako ng mga camera. Kasi nag-charge ako gabi. Charge. So, of course, kailangan natin mag-charge. Dahil marami tayong isi-shoot na naman today. Matagal-tagal bago kami nakapag-upload ng trip namin. Kasi, technically, wala talaga kami pinuntahan for the past 2 weeks. Kasi nga, si Daddy kakagaling lang sa operation. So, ito yung first ever trip namin after Guimaras. So, tama. 2 weeks na rin. Actually, 2 to 3 weeks na. Fully healed naman na si Daddy. So, pwede na kami ulit umalis ngayon. Kaya, abangan nyo kami later doon sa destination namin. So ito naman. Saan na tayo, Dad? Saan ba Alaminos. Ayun o, videoan mo. Ayun. Ayun, nasa Alaminos kami. Alaminos, Laguna, no? Ayun, Alaminos. Kita ba? Basta may Alaminos na ano dyan. Tapos habang bumabaybay kami dito sa Alaminos, may naistapan kami na magandang view. Baba sa Daddy, papakita niya kung ano itsura. Maganda. Bundok dito sa bundok. Sitio Banao. Oo, baba siya. Sitio Banao. Ba mo yung bintana na lang. Sitio Banao. Tapos Minos. So mga kikape. Ganda o, parang coffee shop sa baba. Tapos panataan lang ito ng beauty sa labas. Dito na kami sa farm ko. So, yun si Mami. Yan, sa reception. Yan. So, dito kami mga kids. Ito si Kali. Nag-enjoy sa marshmallow. Yes, marshmallow. Si Kuya. Waiting for Mommy then. So, ayan o. Malapit kami sa mga dome dito sa reception. So, ayun. May mga dome na parang events area. So, yun pang mas malaki pa dyan. Yung nadaanan namin kanina. Tapos yun yata yung mga rooms na pinaparent nila. So sabi ni Mami kanina, pwede daw dalhin yung sasakyan malapit sa dome kung saan yung dome mo. Para hindi ka na mahirapan magbaba ng mga gamit. Kasi malaki yung lugar. Malaki. Tapos may mga ATV sila kanina. Dito, nakapwesto. So, tignan namin ano yung mga activities na pwede namin gawin bukas. So, syempre, isusulitin natin yun.
Importante yung mga bata makapaglaro. Hindi ko na na-videohan yung papunta dito sa mismong glamping area kasi ang dami nangyari. So pagdating ko dun sa reception, ang sabi sa akin nung babae, Daddy, for your information, supposedly may lunch din tayo. Okay, ang check-in kasi nila 3 PM, 'di ba? Pero kasama na yung lunch. Pero you can arrive pala ng 12 o'clock para i-avail yung lunch. Oh. So 12 to 2 PM. No, baby. 12 to 2 PM daw yung lunch nila. So ako nagulat ako. Sabi ko, paano yun? 3 PM nga yung check-in. Bukas daw wala na tayong lunch o meron? Wala naman talaga kasi ang check-out nga is 11. Uy, ano mo? Isarado mo. Wala ko. Sarado mo to. Sayang. Pero ito nga. Ito yung... Kuya, dito. Ito nga. So hindi namin nakuha yung lunch. Pero pagdating namin, may PM snack na agad. So, kailangan na nating i-avail yung PM snack, which is up to 5 PM lang. Oh, lamig. Look at this. Look at this one. Tingnan nyo, sobrang okay dito. Yeah. Ay, ang ganda. I love it. Let's check the PM snack. Likit ako kay kuya. Ay, sa kapila lang. Kapila lang daw. Uy, Pansikit. dami. You see that? Ang dami dito. Kasi farm to table yung eksena nila dito. So, ang mangyayari, kung ano yung tanim nila, yun din yung hinahanda nila sa mga snack. Uy, okay din yun. Di ba not bad for ano? Ooh, nilatamis ang kamote. Kamote with sago. Sago. Ito pansit. Open mo yung pansit. Oh, meron pa ba doon? Wala na doon? I think so. Kasi snack lang naman eh. Stop. So, yun yung snack. Di ba okay? Then merong mga coffee sa hulo. May coffee. Ayan. Coffee dito. Isang yung chinelas mo lang. Ganito eksena namin ngayon. Kasi nga wala nga si Ate Nora. So kami lang 4 yung nag-travel. Kailangan naming alagaan yung mga bata ng lubusan. Ng kami-kami lang ni Daddy. Anak, ano ba kasing ginagawa mo? Dad, bread, Dad. Yung PM snack nila, merong pansit, merong minatamis na kamote, may mga bread. Daming bread. So far, ito yung mga nakuha niya. So, let him lang. Merong pansit, may bread, Spanish bread. Favorite ni Daddy yan. Kali, look at here. Vamos fazer uma festa com prato bem. So again, ayun yung dome kung saan nag-buffet. Mayos. Ito na tayo ngayon sa dome natin. Kung saan yung room natin. So ayun yung reception area. Yan yung reception. Saan? Tapat ng reception, yung glamping area na natin or yung area kung saan tayo matutulog. Nandun yung dome namin. Yung kinuha kong dome, good for family siya. Family dome yung tawag. Family big dome. Meron kasing dome na mas maliit. Pang couple lang. Pakita ko. Neat. So ito na yung area ng mga domes. Kagandahan dito is dito sa mga dome
pwede ka mag-park dito sa area mismo ng mga dome kung may dalang sasakyan. So hindi ka na mahihirapan kung hindi dalang sasakyan kasi dito na rin mismo yung mga dome accommodation. Yan, no, parking area yan. Doon kami nakapark. Ayun yung sasakyan. So, pakita ko yung dome namin. Ito yung dome namin. Dome number 5. Dome number 5 kami. Family dome yan. Sa tapat niyan, eto. Ishan! Sa tapat niyan, yan. Playground yan. Play area. So, pwede na maglaro-laro dyan yung mga bata. Yan. So, sa tapat ng dome namin, sobrang okay kasi nakita nyo, diba? May mga grass turf. Pwede dito mag-bike yung mga bata kasi may mga bike-bike na maliliit. Ayan, no? Ayan yung mga bike na maliliit. Bakit dyan ka naman nag-upo, anak? So, yun, no? Paupuin mo na si Kuya. Kayo, oh. So, ang ganda kasi tapat lang mismo ng dome namin to, ha? Ayan lang yung dome namin, no? Tapos, eto na yung playground. So, after mag-swimming, pwede sila dito liwaliw. Okay. Dome number 5. Eto tayo. Badala ko pa yung sinela si Kali. Wow. Okay, ito yung dome namin. So, nakita nyo naman na ako natsura ng kwarto. Ngayon, itutour ko kayo sa kabuuan kung ano mang mga kailangan makita nyo sa loob ng kwarto na to. Diba? Sarado ka lang. So, as you can see, of course, may pintuan yung dome. Decent yung pintuan. Private na private. Kung kailangan nyo ng private time or kailangan nyo ng privacy, meron kayong pintuan na maayos kasi meron siyang lock. Okay? Kasi sa ibang dome, 'di ba, kung nakaranas na kayo ng dome accommodation, usually the zipper lang. Ganun yung accommodation namin sa Onok Island sa Balabac. Ganito rin kalaki yung dome na yun. Tapos meron lang siya ditong parang the zipper din para paglabas mo dagat na. Pero ang kaibahan nun, mas okay dito kasi may pintuan ka talaga. Hindi lang basta zipper. Wala kang iisipin about sa gamit mo. Once na ilagay mo dito yung gamit mo, safe ka na, secured ka na kasi meron kang susi. Meron kang lock dito sa dome. At wala ring makakapasok sa harap kasi close talaga siya. So dahil nga dome ito, ang expectations ng iba, baka fan lang, pero hindi. Meron siyang aircon. Lahat ng dome nila, kaya maliit, kaya malaki, air-conditioned yun. Air-conditioned lahat ng dome nila. At inverter na split type. Split type aircon sila dito. I'm not sure dun sa couple dome na accommodation, pero parang nakita ko doon sa website nila, yung parang maliit na aircon. Pero okay na rin kasi well ventilated naman na din. So long as napoprovide naman yung tamang lamig, okay na yun. So eto, pagpasok ko, malamig talaga. As in, kasi dome nga siya. So yung circulation ng lamig, maayos kasi nasakop niya yung kabuuan ng dome. Mabango rin, in fairness, hindi siya amoy lupa, hindi siya amoy kasi meron siyang may air purifier sila dyan. Yung kama, ayan, pakita ko. Dalawang single bed. Magkabilaan yan, dalawang single bed. Tsaka, merong double size bed sa gitna. Which is why this room is good for 3 to 4 packs. At dahil dalawa lang kaming adults si Daddy, perfect na to sa amin kasi dalawang bata naman. Maliit lang yung space na i-occupy nila. So, perfect na tong room na to sa amin. Kaya hindi na ako kumuha ng mas mataas pa na room kasi okay na to. Ilalagay ko rin pala dito sa video kung magkano yung binayaran namin dito for one night accommodation. Meron pa nito, good for family din, pero hindi siya dome.
may mga iba pa silang option bukod sa dome. Pupuntahan natin yun later on. Pero, yun, ito muna, mapakita ko yung tinutuluyan namin. Meron naman silang ilaw dito. Kasi, ito, may switch sila dito eh. And then, merong clothes rack. Parang dito mo ilalagay yung mga damit mo, ganyan. Tapos, dito sa right side nung dome, sa likod, meron siyang mini ref. Ayan o. May mini ref dito. Ay, open natin. Parang open. Yun. May mini ref na may kasama na rin siyang isang bottled water. Tapos, meron silang personal care kit. Wallet ko to. Yan. Meron silang personal care kit. So, may shampoo, na meron conditioner, meron ding mga sabon. 4 yung sabon nila dito kasi nga itong room is good for 4 persons. Meron din sila ditong pang-initan ng tubig kung gusto mo magkape. Kasi meron din sila pinoprovide na coffee, creamer, and sugar. So, yun. And then, I think this one is mga upuan. Kapag gusto nyong mag-camping sa labas or pag gusto nyong tumambay sa labas, meron silang pinoprovide dito sa room mismo na mga chairs na pwede nyong buklatin para mupo kayo sa labas. Ganon. Kung kailangan nyo mag-charge, may mga outlet. Yan, may outlet din dito sa dome. Kami naman, lagi kami may dalang extension cord. So, kahit na isang outlet lang yan, okay na. Kasi, marami naman kami pagsasaksakan dun sa extension cord. Punta tayo dito sa left side ng dome. Eto. Pagpasok natin dito, diba? Meron siyang sink. May sink siya, tapos merong mirror, of course. Ayan. So, pwede ka dito mag-toothbrush or kung gusto mong mag-wash na mabilis, nandito lang. Tapos, of course, may trash bin. Kasi syempre, para ma-manage din yung mga kalat or makapagligpit na maayos. And then, sa gilid nung sink is meron silang CR. Ayan, no? May water heater. Kasi nga hindi maiwasan. Taglamig ngayon dahil New Year pa lang. January 1 pa lang. So, medyo pabugso-bugso rin yung lamig. And then, of course, may toilet bowl. Meron silang bidet. Oh. Hindi kasi, iba pa rin yung toilet na may bidet, di ba? So, perfect to sa amin kasi hindi kami mahirapang mag-wash ang mga bata kung ano mong mangyari. So, ito lang yung laman ng buong dome. I would say, sobrang sulit na talaga siya kasi... Uy! Ngayon ko lang ito nakita, Day. Eto. Nung kinilik ko siya, eto na yung itsura ng dome. May ilaw pang ganyan. Kita nyo? Nice. May ilaw pa siyang ganyan. So, i-videohan ko ulit yung kabuuan na kompleto yung ilaw. Kasi kaya na yun, nakita nyo, yung minimal lang yung ilaw, yung dalawa lang nakabukas. Pero nung nabuksan ko yun, nagulat ako. Meron to palang ganun sa taas. Ayan, oh. So, kung gumabi man at kailangan nyo na maraming ilaw, perfect, diba? Oh, kita nyo lahat. Ang nice, sobrang nice. Sobrang sulit yung binayad namin dito. At na-mention ko nga kanina na yung binayaran nyo, may kasama na yung 6 na snacks. Yes, hindi lang siya isang snacks, hindi lang siya breakfast. 6 na snacks siya. So, ang check-in time dito is 3 p.m. Standard check-in time nila yun sa lahat ng rooms nila. 3 p.m. talaga. Pero, pwede kang dumating dito ng 12 to 2 p.m. para i-avail yung lunch mo. Kasi kasama yun sa binayaran mo. So, kapag 3 p.m. na, pwede ka na mag-check-in. And then, pwede mo na rin i-enjoy naman yung PM snacks nila. Which is yun nga yung kaninang kinain namin. Yung PM snacks nila is from 3 to 5 p.m. And then, after nun, may dinner naman. Dinner time nila is 6 to 8 p.m. 6 to 8 or 6 to 9 p.m. And then after that, kinabukasan, meron ka namang free breakfast. At after nung free breakfast na yun, meron ka namang AM snack. O, diba? Bongga. Kasi hindi ka magugutom dito. Good thing na hindi rin kami nagdala ng pagkain kasi nga alam ko na talagang marami akong makakain dito dahil hindi ako gugutumin dito.
Pero true enough, pagdating ko dito, hindi talaga ako magugutom kasi ang daming meals included dun sa binayaran namin. And see, lahat kaming 4 nakakain. So, sundin na natin sila daddy. At gusto ko na rin makita nila yung itsura ng kwarto. Si daddy kasi hindi pa pwede magbuhat yan dahil nga kaka-opera pa lang. Eh wala sa atin Nora. So, alam niyo na, sino gagawa niyan? It's me! Hindi mahalata nag-enjoy sila, diba? Talon sila ng talon. Dito talaga perfect na malon sila kasi walang bed frame. Nag-long jump si Kuya kanina eh. Wait. Oo, gagi. Landing kay Kali. Diba? Oh, ano lang yan? Overnight lang yan, Day. Yan ang mong kagamitan. Meron pa ako bit-bit, syempre, diba? Pahinga muna. Ha? Opo. Ano sabi? Ano daw, Kali? Diba? Kaya nga perfect kasi wala nga bed frame. Bawal kami sa mga kwarto na may mga bed frame kasi Kuya, Kali may destroyer, 2. Ayan o. Sa bahay nga sira na yung bed frame. Sira pa yung sofa. So, okay to. Walang bed frame. Wala kami isipin. Kung tumalong lang ng tumalon dyan, bahala kayo sa buhay nyo. So, buti may dala din akong tuwalya. May tuwalya ba? Pero parang walang tuwalya. Yung pala hindi ko nasabi kayo na. May dala ako. Kasi nga glamping style eh. Lalaro yung dalawa. Okay. Hindi mo na kami mag-swimming. Siguro maya-maya. Pag pag nakapahinga na. Alam mo, dad, kanina vlog ako, nagdi-discuss ako ng about sa room. Nakapatay ito. Ayan o. Tapos gumanyan ako. Nakita ko may bumukas na ganyan. Ang nice. Ang nice, diba? Ang smart ng idea. Ni-utilize na yung mga bakal-bakal. Doon niya kinabit yung ilaw. Kasi yung iba yan gagawin. Maglalagay lang ng bombilya dyan. Okay na yun. Okay na yung ilaw na yon. Pero ito, hindi. LED yung tao dyan, diba? LED. LED strips yung nilagay dyan. Smart idea yon kasi Silicone. aesthetic tignan. Tingnan mo naman, ganda pang video. At na ilawan yung kabuuan ng dome. Although mali lang naman yung dome. Si Kuya tumalon. Puwet yung bagsak. Ngayon ang buhay namin. Laging, napapalitan din yung ilaw. Napapalitan din. Mas maganda kasi pag Tricolor. Ay, tanggal na yung cover. ano yan sa'yo, Gali? So, magdi-dinner na kami. Kasi 6:30 na. Na-mention ko kanina, 6 o'clock yung start ng dinner. Kakatapos lang namin magmerienda pero kailangan namin sulitin yung mga snacks. Okay. Kailangan natin sulitin yung mga snacks kasi sayang naman, di ba? So, pakita ko sa inyo yung stuff na tinutukoy ko. Ito yan. Breakfast, lunch. Naka-extra kasi hindi nga namin nakuha kanina. Tapos dinner. Sa likod ito yung mga snacks. Yan. Evening snacks, PM snacks, AM. Oh my God! May evening snacks! Yun yung kanina binibilang ko sa utak ko. Saka parang 5 lang yung nasasabi ko. May evening snacks pa pala. Oh my God, di ka talaga magugutom. Legit. Pwede ka mag-overnight talaga. Grabe. Nagulat lang ako kasi akala ko nga, kaya binibilang ko, sinasabi ko kanina, ano yung snacks. So, ulitin ko. Ito na. Pag check-in nyo dito, ang unang meal nyo is lunch, and then PM snacks, and then dinner, and then evening snacks, Di kasha. and then breakfast, and then AM snacks. 6 nga. So, yun. 3 merienda. 6. Nice. Huwag mo na itong dalhin. Huwag kayo, baka ano kayo dyan. Okay, let's go. Ayun naman, anong standard? Ay, maganda yung ito, meron tong night mode. Ngayong gabi, may mga ilaw dito. Marami naman. Yan o. Halika naman. Marami namang ilaw. Madilim lang talaga yung camera namin.
Kasi instant Bakit yan resisting. Mahirap nga maghawak eh. Ito, edi ilagay mo dyan. Teka lang, sige, punta naman na tayo doon. Punta naman tayo sa dome eh. Maliwanag doon. Ikot din tayo dito sa reception. Oo nga eh. Kahit Thank you. 12 o'clock. Ay, Ikaw naman eh. Ano pag dumandang? dinner na tayo. Pakita ko yung food selections. Kumuha din muna si daddy ng dinner, ng pagkain, kasi nga, mahirap pagsabay kami. Grabe, habol talaga sa mga bata. Sobrang okay yung selection ng food nila dito. Sayang talaga wala si Ate Nora. Nangihinayang ako na wala siya eh. Medyo may slight regret ako na bakit ngayon kami pumunta kung kailan wala siya. Dapat pala sa ibang muna kami pumunta. Pero kasi, yun nga, di ba, sa Ate Nora nga bawal siya sa mga karne ng baboy, karne ng baka, puro gulay, isda, manok lang ang pwede. Ito yung destination na perfect sa kanya talaga kasi sobrang grabe ang daming gulay dito. Yung mga pickled vegetables pa lang, parang ilang selections din yung 6, 7. 7 pickled vegetables, and then meron sila doong ampalaya, ginisang ampalaya, meron din silang ginisang sigarilyas. Ginataan nga ata yung sigarilyas nila, sobrang solid. Grabe, farm to table talaga yung eksena dito. Kung ano yung tanim nila, yun din ang kanilang niluluto. Vamos fazer uma festa com um prato. Tapos na kami kumain. Tapos, balak namin mag-night swimming ngayon kasi wala lang. Maaga pa eh. Wala pang alas 8 or meron na. Siguro saktong 8 na, ganun. 7 lang. 7 plus. Mag-8 na. Maaga pa, wala din namang TV. Wala pa panoorin, wala ka ibang gagawin kundi maglibot, tsaka mag-swimming. So, mag-swimming kami ngayon until antukin ng mga bata. Nagpe-prepare na sila. Si Ishan. Ay, si Kali. Binibisa na. Si Ishan. Oo. Ikaw magbablog? Okay. Okay. Sabi mo, hello. Ano ma? Linis. Go na. Go na to daddy. Huwag mong tanggalin. Hindi naman masikip eh. Kita daw yung dede niya. Okay. So, nalabas na kami. Hindi ko na makukuhanan yung swimming namin ngayong gabi. Siguro bukas na lang. Bukas ng morning kukuhanan ko. Pero ngayong gabi, enjoyin muna namin ng walang ibang ginagawa kundi nakafocus lang sa mga bata. Kasi medyo challenging nga ngayon, wala sa Ate Nora. So, kailangan namin mag-focus ng extra sa pagbabantay. Tulog na tayo. Bukas na lang. Kuya Ishan, labas ka dyan. Tulog See? Sample yon ng makulit na bata. Ishan! Naglalaro siya ng ng tubig sa sink. So, Sige na, labas na. sinusulit na lang namin yung gabi. Kaya hindi ko na muna kukuhanan, iiwan ko lahat ng gamit dito except syempre dadalhin ko yung susi. Tomorrow ko na lang ipapakita ko na itsura ng swimming pool kasi wala rin naman makikita ngayon dahil madilim na. So yun, labas na kami. So bago kami lumabas, meron lang ako napansin kasi uminom ako ng tubig. Yung kasali dito sa mini ref, ito, coco water siya. Kuya! Ang astig kasi ito yung nakikita ko sa mga ibang vlogs na coco water. Nalasahan ko siya. So unlimited yan, pwede ka magpa-refill anytime you want. So yan, amazing lang. Ayan, alam ko sinabi na hindi na siya mag-shoot pero napilitan kami kasi ang daming maganda. Ang ganda sa gabi lalo na yung mga villas. So, siguro pasadaan ko na lang din start natin dito sa reception.
So, ayan yung reception. So, ito yung driveway. From outside, going here. Kasi yan, parang may buggy din sila na kailangan mo maglibot. So, ayan na. As you can see, ang ganda ng architecture. Plus, yung mga halaman around it. So, later, meron doon. Doon yung mga bilang. Sa 3. Yes. So, ito yung reception. Simulan natin dito sa entry. So, ayan siya. And then may mga CR din here. So, pwedeng gathering space to. Yan. Yan, nandito yung coffee fountain. Yan, meron mga pastries. Tapos ito mga plus yung mga gulay from the farm. So, parang mura siya. Mura nga siya, tingin ko. Or not. Not sure. Kasi si misis ang madalas namimili. Ako never namili. So ayun, meron dito. So ayan sila mami nandoon. Silipin lang natin saglit before we start yung pag-shoot. Diyan sila somewhere dyan. So yan yung buong pool, medyo malaki. So ang nice ng pathway, yung walkway papunta sa villa. Then we have the villas here. Medyo madilim lang pero ang nice yung tignan sa gabi. Ayan. Hindi ko sure anong meron sa likod. Pero sobrang dark na kasi yan. Pero tingin ko maganda yung view na yan kasi parang kanina nakita ko nasa mataas na lugar kami and overlooking yung part na yan. Ayun pala si Kuya. Ano kaya yun dito sa baba? I think farm to nasa baba. Medyo madilim. Pero I think farm na. Pero may mga tinatayo pa sila mga bagong cabins. Then may excavation din. Ah, okay. Medyo walang paakyat dito. Gawa tayo ng paraan para makaakyat. Yeah. So ito mga cabin area. Ito yung mga couples cabin. So maliit nga siya. Walang CR daw yan sa loob. Pero good enough. And meron din silang fire pit. Pero pag gusto nyo mag-bonfire, pwede. So sa kabila talaga. Tinamad na ako umikot. Ayun, nice. Medyo may glare lang. Medyo madilim yung papunta dito. And yung paikot, ayan o, medyo madilim, diba? And may dogs. Ayan. Ayan.
lumabas tayo uli kasi i-avail natin yung evening snack. So meron silang 3 snack aside from breakfast, lunch, and dinner. So bawat isa merong snack. So 1 hour lang to, 10 to 11. So ayan, pupunta tayo doon yan to check yung food and syempre tikman na rin natin. Hi. Hi. Good morning. Good morning. Good morning. Day 2 na. 6 a.m. Sakto. 6:03 paglabas ko. Yan, 6 o'clock na. Tingin ko walang sunrise kasi iba yung itsura ng langit. Tsaka usually kapag alas 6 medyo nagbubukang liweboy na. Pero meron doon na kita yung bundok doon. Yan. So kaya kami nag-opening na kami for day 2 kasi ang perfect ng sky dito kasi wala akong makita harang. So kita mo yung mga bundok and may view pa somehow ng nighttime. So ayan, ang nice ng mga LED lights and yun, start na rin kaming kakain kasi ang breakfast nila 6 to 6 ba? Actually, hindi ko alam 6 to 8 siguro. Kasi merong AM snack Oo, check ko dun sa ano. Hawak mo nga si Tal. 6 to 8. Sikaling walang makita. Daddy nasa labas titake ng photos. Para siya pa may ma-post din kami. Tapos makita nyo kung ano itsura ng mga amenities nila. Kami naman ni Kali, tsaka nila Ishan. Si Ishan tulog pa. So, ang tulog ni Kuya. Mahilig kasi si Kuya sa malamig na area. Kasi pawisin siya. Tsaka makapal yung balat ito. Hindi talaga siya nilalamig. Nilalamig naman, pero kaya ng katawan niyang i-absorb yung lamig. Kami mahina kami sa lamigan. Sakto lang. Hindi katulad ni Kuya na grabe. So yan. Si Kali naman nanonood siya dun. Meron silang wifi dito pero hindi umaabot ito sa loob ng dome. Sakto lang. Sobrang challenging makakonect. Tapos yung 4G naman, yung 4G dito, yung signal dito, malakas naman kapag nasa labas ka ng dome. Pag pumasok ka na sa loob ng dome, humihina yung signal. So, yun lang yung downside. Kapag nasa loob ka ng dome, halos wala ka ng magawa muna sa phone mo kasi parehas na smart tsaka globe. Humihina yung data. So, yun. Kailangan mo hindi lang data. Actually, pati signal talaga. Humihina pag nasa loob ng dome. So, you have to go out talaga. Kung gusto mong magka-signal, kung gusto mong mag-data, ganyan. Yan.
Nga tayo magligpit ng gamit natin kasi right now it's 10 a.m. and ang checkout time natin is 11 a.m. So, kailangan na nating magligpit. Kailangan na nating magsakay ng gamit sa sasakyan kasi si Ishan tsaka si Daddy, nandun sila sa swimming pool. Nagsiswimming si Ishan, sinusulit niya yung araw. At si Kali naman, nandito siya sa gilid. Tulog siya. Nakatalukbong siya ng kumot kasi malamig nga. Siya yung nagtalukbong talaga sa sarili niya. So, hindi ko na pinigilan dahil naantok pa rin talaga siya. Hindi na siya mag-swimming kasi si Ishan naman yung mas mahilig talagang lumangoy. Si Kali, sakto lang. Pero nasulit naman na niya kagabi, kaya carry na yon. So ngayon, ang sinusulit naman niya is yung tulog. Magsasakin ako ng gamit para habang lumalangoy sila doon, may ginagawa na ako. Hindi na ako pwede mag-swimming din kasi si Kali walang bantay dito sa kwarto. So, habang nag-swimming sila, yun nga, maglalagay na ako ng gamit sa sasakyan. Nakapaglikpit na rin ako, kompleto na lahat. So, hinintay na lang namin yung checkout time na 11 a.m. Tapos, lunchtime na rin yun. Sakto. Kaya, ayun. Tsaka later pala, magtutour ako sa buong farm. Hindi mo sa buong farm. Kung ano lang kaya ko na maipakita sa inyo, lalo na yung mga accommodations. Para pagka-check out, while naghihintay sila Daddy sa sasakyan, magtutour muna ako. Pero ngayon, lalagay muna ako ng mga gamit sa sasakyan. Dito na sila Daddy. Yan. Papatuyo na sila kasi galing sila sa swimming pool. Ngayon, dahil malapit na mag-11, papatuyo na muna sila konti. Lalaro kasi si Ishan sa playground. Yan, mag-slide siya. Dun sa mahaba, oh. Shan! Tuga. Not for adults, though. O, paano akyat? Bakit dire-diretso ko? Saan ka, Pog? Dito daw pag obstaclein mo siya. Ito yung hilig niya yung mga ganyan akyatan. Tapos ito yung paa. Okay? Oh. Ito up. Dito yung paa. Ito yung paa. Oh, up. Basic. Hindi gumamit ng... Oh, go. Slide, slide. Slide. Michelle. So, yung isa sa mga kagandahan niya. Kasi, di ba, dun lang yung dome namin. Paglabas, may playground lang ganito. Tsaka hindi lang siya basta playground. May mga obstacle course kasi siya na perfect for Ishan. Kasi di ba, mahilig mag-ano-ano si Ishan. Tapos sa right side, may mga ganyan, no? May field na parang pwede kang mag-kart. Yung kart naman, hindi naman yung kart na pang matanda, pang bata lang din. Pero pwede na yun kasi syempre, di ba? Sa totoo lang, isa sa mga rason kung bakit nagsimula kami mag-vlog ay si Ishan. Hindi dahil paborito namin siya. Dahil pantay lang naman silang dalawa ni Kali. Pero dahil nga may autism siya, gusto namin na hanggang may pagkakataon ay nailalabas at nalilibot namin siya. Pakiramdam kasi namin, sa bawat paglalakbay namin, nag-i-improve siya. And sana, eventually, makapagsalita na din siya.
Tapos may ID ako na naiwan. Housekeeping po. Check out po, FGS number 5. Wala pala tao dun sa what aging. Sa 5 pala nagpunta sila ng finish. Ma'am, ipapaklear lang po yung logo. Ikot lang ako, miss. So, habang kiniklear yung room, ikot-ikot tayo dito. Dito yung ano nila, coffee shop. Nakita ko yung coffee shop sa umaga. Ano ang pangalan mo ba? Pero na kaya? Oo, ayun. Grabe, ang mura, oh. 50 per kilo lang. 50 per kilo. So, ito 80 per kilo. 50 per kilo. Pwede yung view dito sa ano, coffee shop. Ginagawa pa dun eh, nasa baba. Reputan natin dun. Punta lang tayo dun sa pool area. Pakita ko sa inyo itsura ng pool umaga. Although napakita naman na ni Daddy sa drone. Pakita ko lang din itsura niya. Ayan. So malawak yan. Ito, kiddie pool to. Kiddie pool yan, hindi yan malalim. Nasa 2 feet lang yung pinaka malalim niyan. Ito nasa right side. Punta tayo sa kabila. Ayan, walang tao, 'di ba? May mga guests pero walang siya nag-swim. Ayan yung kiddie pool, yung pinakita ko kanina. Ayan, kiddie pool. Tapos may overlooking lang. Dito, ayan, may bridge sa gitna. Tapos, ito yung pang adult pool. Malaki. Malaki yung adult pool nila. Ayan, oh. Laki ng adult pool. Siguro mga maximum 5 feet nung nag-swimming kami kagabi. Ayan siya. Ayun yung tsura ng pool. Balik na tayo sa reception kasi nandun pa yung ID ko. Baka na-check na rin yung ano, yung room ng housekeeping. Nandito rin si Daddy, yan, oh. Hintay nila ako eh. Sige tayo. Okay. Thank you. Okay na, nakuha na yung lisensya ko. Kuha na yung ID ko. Meron lang silang gate pass para maklear yung checkout natin. Oh, good. Clear na? Yeah. Okay. Sobrang nilinis namin yun. Paano namin makiklear? Oh. Nilabhan ko pa yung bedsheet. Okay. Wala kay mami mo. Ito na naman nakape. Okay. So, yan. Nakababa na kami dito. Sa... Ito yung overlooking ng swimming pool. So, yun yung mga accommodation. Ayan, oh. Good for groups yan. Tinan nyo. Dan. Ano, may dining sa labas. Ano, grabe ang ganda pala doon, overlooking. Tapos dito sa kaliwa. Tapos eto, ano, oo. Eto, kaliwa nila, kaliwa nung accommodation, parking. So, tapat na accommodation nyo, ayan o, may dining o. May dining doon. Tapos yan meron, ayan o,
Bunk beds. Bunk beds pala yan siya. Ay, may overlooking nga. Overlooking, tas may CR din. Good for mga tropa. Tapos ayun Daddy, yung nabuksan mo reception. sa Ayun isa. yung reception, no? Saan? Ayun, no? Ayan. Ito nga, mayroon doon. Ito yung reception, no? Ngayon mo, Carly. Ayun, Ikaw yung mag-vlog na. Ayan. Ano? Para makita nila kung ano yung distansya. Ayan, ayun lang yung reception. Tapos, ayun yung hagdanan, no? Pagbaba mo dun sa hagdanan, nandito ka na rin naman na agad sa accommodations. Ayan, no? Ayan, no? Bunk bed yung nasa loob. Di ko alam kung nakikita nyo. Dahan-dahanin mo, dad. Saktuhin natin. Ayun, no? So, stop ka, dad. Di ba dining area yan? Dun sa dining, merong sink. Dad, diretso ko yung nagbulusino. So, papakita ko na rin yung mga accommodations na nandito sa baba. So, ayan siya, di ba, yung mga pang-group. Eh, yung pinuntahan namin kanina. Papasukin natin ngayon kada kwarto. So, ito yung example. Wala namang tao dito. Kasi, check out na talaga. So, ito, pang-group to. Yan, pasukin natin. So, pagpasok mo dito, bunk beds yung style niya. Ayan, o, bunk beds siya. Dalawang bunk bed, so good for 4 na katao na to. Tapos merong queen size bed na I guess good for 2 to 3 persons, depende sa laki nyo. So technically itong kwarto na to, pwede to 6 to 8 packs more or less. Pero lalagay ko na rin dito sa video kung ilan yung pwede dito sa room na to at kung magkano tong room na to. Okay, so medyo madumi lang, no? Huwag nyo na lang pansinin kasi nga nag-checkout na yun nandito. Ito yung sink niya. May sarili siyang sink. Tapos meron siyang sariling CR. Ayan. Hot and cold water din yan. Tapos merong mga tuwalang binibigay. Merong initan ng tubig. Pang kape. May mini ref din. At merong, of course, parang closet. Tapos overlooking siya. Ayan, o. Overlooking siya ng... Pero kasi ginagawa pa kaya hindi pa ganun kaganda tignan. Pero okay lang kasi normal talaga yan. Ganyan talaga ginagawa eh. So yun, malaki tong kwarto na to. Pwede to pang grupo. If nagpaplano kayong mag-outing, pwede dito. And aside from that, sa gilid nito is dining area. So huwag nyo na lang pansinin yung mga kalat kasi nga check out na ngayon. So, may ihawan. May sarili silang ihawan. Yan ang kagandahan dito. At meron silang dining table, of course. May sink na rin nakasama. Ayan yung dining table. Tapos, overlooking din yan. So, diba, imaginein mo, nag-dinner kayo, nag-barbecue, night session kayo, tapos merong ganyang view. Balik na ako sa sasakyan kasi umiyak si Kali pag wala ako. So, yun, technically, ito yung mga pang-group na accommodation. Yan lang yun nandito. And pati yun, pang group din yan. More or less, ganun din itsura niyan. Ang kaibahan lang nag-expand sila, naglagay rin din sila dito sa ibaba. Ay, isa pala na-mention, or na-mention ko na kanina, nasa tapat ng cabin na pag-i-stayan ninyo, nandito na rin yung parking. So, very convenient siya para sa lahat. Ayun lang, pasok ko talaga ako sa car kasi umiiyak na talaga sila. Bakit? Nakuha ni Kuya yung yung ganap. Gusto mo ma-overdose. Sabi niya, awap ni Kali, iniilag niya kay Kuya. Pag nandiyan na si Kuya, oh no! So, dahil para mapakita ko sa inyo yung couple na dome na sinasabi ko, pupuntahan na natin. Ito yung mga pang-couple na walang CR. Ayan. Yan o. Pang-couple lang talaga siya. Mas maliit to doon sa dome na pinagstayan natin. Dito lang to sa ibaba ng pool kasi 'di ba doon yung pool area. Doon sa kabilang yon, sa kabilang side yung dome natin. Sa baba ng pool area, ito na yung mga dome na mas maliliit. Pang couple lang to. Mas mura to.
Of course. Ilalagay ko dito yung presyo sa video na to para may idea kayo. So, yan. Puro mga pang-couple lang yan. May mga ano lang. May mga ventilation lang sa loob. Yan, may mga, I think may ano din yan. May air conditioning set din siya. Kasi nakita ko sa video or dun sa website nila na meron din. Pero mas maliit. Ayan yung common CR. Ayan, panlalaki yan. Common CR. So, ito mga to, walang CR dyan sa loob kasi hindi rin kasya. Kaya mas mura siya. Pero, may common CR naman. Kung natitipid kayo, ito yung kunin nyo. Ito naman yung pambabae. Talikuran lang yan. So, ayan. Yan lang yung mga small dome. Hindi kasi natin matitignan kasi baka may tao. Siguro lagi ko na lang din dito kung saan nyo makikita yung mga photos. Pero technically, ayan siya. Bye ka tayo. Hindi ko na na-video. Ikaw naman malibre mahal. Video pa ano? Hindi na ako nakapag-video pang pagka-exit. Kasi medyo makulit yung mga bata. Hindi man ikukusap ko. Ay, akala ko. Sorry naman. So, kakalabas lang naman din namin ng resort. Pauwi na kami. Kasi nga, alas 12 na rin. Doon na kami magla-lunch on our way kasi wala din naman choice. Hindi kasama yung lunch dun sa pauwi. Yung pauwing lunch, hindi nakasama yung sa binayaran mo. Ang kasama yung arrival. So medyo malabo yung part na yun. Ingat din talaga dito sa lugar na to pala. Dahil pinakita ko naman nakahapon kung gaano kasikip. At hindi kaya yung salubungan na sasakyan. Lalo kung maulan tapos maputik pa. Tingin ko negative yung daanan sa ganun na dalawahang salubong. Kasi masikip talaga. Ito nga ang daanan namin ngayon, lumuwag-luwag na to eh. Sa dating na to eh. Pero yung malapit dun sa resort yun talaga. So yun, pauwi na rin kami. Lunch na lang kami on our way. Mag-aapat na buwan na mula nang sinimulan namin ng pag-vlog. Marami-rami na rin kami nilakbay noong 2024 at masayang-masaya kami na sinamahan nyo kami sa aming paglalakbay. Sana ngayong 2025 ay patuloy nyo pa din kaming samahan. Madami-dami pa tayong lugar na lalakbayin. Nagsisimula pa lang tayo ngayong taon. Sana sa mga susunod na linggo, buwan, o taon, mas marami pa ang sumubaybay sa aming paglalakbay. O paano? Hanggang dito na lang. We're off to the next stop. See you!